Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang bagay sa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 1 John chapter 2 verse 15. Ang talatang ito ay isang malakas na babala laban sa pag-ibig sa sanlibutan. Ito ay hindi tungkol sa pag-iwas sa lahat ng bagay na materyal, kundi tungkol sa pag-iwas sa pagkahumaling sa mga bagay na panlupa. Narito ang ibig sabihin nito. Una, ang sanlibutan, the world. Ang sanlibutan sa talatang ito ay tumutukoy sa sistema ng mga bagay na nakasasalungat sa kalooban ng Diyos. Ito ay ang pag-ibig sa kayamanan, kapangyarihan, at kasiyahan na nakatuon sa sarili. Pangalawa, ang pag-ibig sa sanlibutan, love in the world. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay nangangahulugang pagbibigay ng mas mataas na prioridad sa mga bagay na panlupa kaysa sa Diyos. Ito ay nangangahulugang pagbibigay ng ating puso sa mga bagay na hindi magtatagal. Pangatlo, ang pag-ibig sa Ama, the love of the Father. Ang pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugang pagbibigay ng ating puso sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Ito ay nangangahulugang pagbibigay ng ating buhay bilang isang handog sa Kanya. Narito ang aral ng talatang ito. Una, piliin ang Diyos. Choose God. Dapat nating piliin ang Diyos at ang Kanyang kalooban sa halip na ang mga bagay na panlupa. Pangalawa, kontrolin ang ating mga pagnanais. Control our desires. Dapat nating kontrolin ang ating mga pagnanasa at hindi hayaan ang mga ito na maging Panginoon natin. Pangatlo, tandaan ang walang hanggan. Remember the eternal. Dapat nating tandaan na ang mga bagay na panlupa ay pansamantala lamang. Ngunit ang Diyos at ang Kanyang pag-ibig ay magtatagal magpakailanman. Ako po si Brother Chris. Sa madaling salita, ang 1 Juan chapter 2 verse 15 ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa Diyos, hindi sa sanlibutan. Dapat nating ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ilagay siya sa unang lugar sa ating buhay. Thanks God. Glory to God. Hallelujah. Amen.